Hello teachers, hello students. I am Rolly C. Franco, your science teacher, and I'm back for another educational video. This time, i-introduce ko sa inyo yung na-download ko from DepEd's official site, yung ating bagong Strengthened Senior High School Curriculum Guide. So ito yung una sa mga series na gagawin kong video about this new curriculum. So alam naman natin at siguro nabalitaan na rin ng karamihan na magkakaroon nga ng bagong curriculum para sa senior high school sa darating na school year 2025 to 2026. Pero ito ay i-implement ng mga piling schools pa lang sa ating bansa na nakapasa na sa mga standards or requirements para ma-implement ito. So, ito naman ay inaasahan na ma-implement sa susunod na pang school year na 2026 to 2027 sa lahat ng school sa Pilipinas. Ngayon, isa sa mga subjects na i-implement sa Strengthened Senior High School Curriculum Program ay ang General Science. So dati, ang science sa senior high school ay nahati sa dalawa, yung Earth and Life Science and Physical Science, which are subjects under core subjects ng senior high school na tinitake ng lahat ng senior high school strands katulad ng gas, ABMs, saka UMS at ng TVL track din. Pero sa STEM ay ang tinitake na lang nila is Earth Science. So, hindi na natin na-take yung Earth and Life Science. And ngayon, nandito na lahat sa General Science yung apat na strands ng science, which are the Physics, Chemistry, Biology, and yung Earth and Space. And iti-take na siya for the whole school year kapag na-implement na nga yung SSHS or Strengthened Senior High School Curriculum Program. So ngayon, tingnan natin ano nga ba yung pagkakaiba ng General Science na to sa ini-implement pa rin hanggang ngayon na Earth and Life Science and Physical Science. So, na-implement yung Earth and Life and Physical Science simula nung na-implement din yung senior high school nung 2016. I guess yun yung unang batch ng grade 11 students. So, ako naman, tinuro ko yung Earth and Life Science and Physical Science noong 2018. So, mga 7 years ko nang tinuturo yung same concepts and same topics under Earth and Life Science and Physical Science. Kaya naman, malaking adjustment na naman to sa akin bilang isang teacher at sa mga kapwa ko din nagtuturo sa Earth and Life Science and Physical Science. Since sa unang scan ko nga ng document na to, maraming mga bagong topics tayo hindi na included sa dati nating tinuturo na Earth and Life Science and Physical Science. So, balikan muna natin yung dati nating curriculum sa Physical Science, since ang unang strand ng science na madidiscuss dito sa General Science ay Physics. So, ang quarter 1, agad-agad, Physics, di ba? So, maraming mga estudyante ang nahihirapan sa Physics. And I myself then, I find Physics as a difficult strand in science kasi hindi ko naman siya talaga specialization. Ang aking specialization ay Biological Science. Yun yung aking kinuhang major nung ako ay college. Pero meron din kaming subject na Physics, dalawa during my college year. And kahit paano naman, interesting naman yung mga subject ng Physics kung talagang applicable siya sa daily life. And then quarter 2 naman natin dito ay Chemistry. So, di ba, magkasunod talaga sila, no? Dati, usually second sem tinatake yung Physics and Chemistry sa Physical Science. So, dito mauuna talaga sila. And then quarter 3 is Biology. Then quarter 4 is Earth and Space. So, tignan muna natin yung existing na most essential learning competencies sa ating modified na curriculum guide nung nagkaroon ng pandemic sa Physics strand. And mamaya malalaman natin kung andun pa kaya yung mga topics na yon sa bago nating Strengthened Senior High School CG. Magagamit pa ba natin yung mga books, yung mga PowerPoint, yung mga video presentation natin, mga teacher dyan sa Physical Science. Okay. So, dito sa ating existing
na curriculum guide sa physics under the subject physical science, ito yung mga topics or competencies na pinag-aaralan ng mga bata. So we have here, sa mga unang weeks, sa week 1, ang pinag-aaralan ay ang evidence that the earth is spherical. Ano ba yung mga naging ebidensya ng mga early Greeks na nagpatunay na ang ating earth ay spherical in shape, and yung mga astronomical phenomena na natuklasan without using telescope, o yung paano nga ba nila inobserve yung mga astronomical phenomena during the earliest time. And then paano nabuo yung laws of planetary motion na naging basihan ng ating modern model of the universe or the solar system. And then sa second week, ang pinag-aaralan naman sa physics under the physical science subject ay yung differences between the concepts of vertical, horizontal, and projectile motion of Aristotle and Galileo. And meron ding topic dito about sa kung paano ginamit ni Sir Isaac Newton yung ideas ni Galileo para mabuo niya yung kanyang laws of motion. Sa third week naman, papasok na yung idea of the light, kung paano nga ba napopropagate yung light through reflection and refraction, and then papasok din dito yung behavior of light as a particle and as a wave. Then sa week 5, dito na idinidiscuss yung mga different light phenomena katulad ng mirage, ng rainbows, ng mga halos, sundogs, etc. Then sa week 6 to 8, dito na papasok yung modern physics. Dinidiscuss dito yung special and general relativity theory of Mr. Albert Einstein and yung tinatawag nating expanding universe. So, combination yung physics sa physical science na mga concepts na pang physics talaga, like yung motion and optics, and meron siyang halong astronomy din. Okay, so tignan natin ngayon sa bagong curriculum kung nandun pa ba yung mga topics na yan na aking nabanggit dito sa ating Strengthened Senior High School Curriculum Guide sa quarter 1 ng physics. And sasabihin ko na sa inyo agad-agad, early parang yung challenge sa TikTok na para siyang manifestation agad. So wala po. Wala lahat ng aking diniscuss, ng aking pinakita sa physics na i-discuss natin sa mga student, ang mapag-aaralan ng mga students na nanonood ngayon ng aking video dun sa physical science na yun. Pero the good thing is, nung nabasa ko yung mga competencies na bumubuo dito sa ating quarter 1 under the physics strands, talaga namang applicable na siya sa daily life and magagamit talaga ng mga bata yung pag-aaralan nila sa physics. Hindi ko naman sinasabi na hindi naman magagamit yung mga napag-aralan nila dun o dapat mapag-aaralan sa physical science dun sa original nating CG na pinakita kanina, kasi yung mga astronomical phenomena, yung mga ganyan, yung mga light phenomena, talaga namang ma-apply pa rin naman in sa real life situation. Pero ito, mas more on na talaga siya, more on relationships, everyday life and work ng mga bata. So isa-isa niya natin. Katulad nito, yung competency number 1, sinasabi niya na i-identify daw ng mga bata yung mga paraan kung paano na-apply yung physics para ma-improve yung quality ng ating life. And sa mga anong aspeto, sa mga household activities, health and safety, productivity, and leisure activities. So, di ba? Talaga namang ma-apply yung principles ng physics sa mga nabanggit na yan. So, abangan na lang din natin kung ano yung mismong content sa manggagaling sa mga learning materials or modules mula sa may DepEd. Pero I think ang mga ma-include dyan ay halimbawa yung mga safety sa road, di ba? Sa transportation, household activities, siguro yung sa electrical appliances, yung mga ganyan sa physics, di ba? So, ayan. Second learning competency, ayan, comparison of translational and rotational motion. So, ano ba yun? Ito ay, I guess, parang napag-aaralan siya sa grade 8 science. So, ang physics sa grade 8 science ay first quarter din.
And ang pinag-aaralan nga doon is yung rotational motion, Newton's laws of motion. So dito, ang focus ay yung rotational motion. So may continuity pa rin ng pag-aaral ng mga concepts mula sa junior high school sa senior high school para mas ma-reinforce yung mga napag-aralan na dati sa junior high school at mapanatili sa isipan ng mga bata. So, andyan din yung mga linear and angular quantities. So, saan ba ma-apply kasi yung rotational motion? Halimbawa, sa human movement, sa exercise, sa dance, sa gymnastics. So, di ba, ma-apply nila to sa real-life situation. And then, ergonomic design. Halimbawa, sa mga paggawa ng buildings, sa vehicles, o sa mga sasakyan, di ba? Furnitures and toys. So, doon ma-apply yung rotational motion and yung translational motion. And i-apply daw yung konsepto ng dalawang type ng motion na yon sa pag-build ng prototypes ng mga complex machines with high efficiency. So, di ba? Parang na sila dito nag-architect or nag-engineer ng mga designs para ma-apply yung mga translational and rotational motion concepts sa pag-build ng mga prototypes na yon. So, sana kung may mga maayos na learning materials na maibigay and ma-actualize yung mga learning competencies nito. And kung kapansin din natin na konti lang din yung learning competencies dito, so 12. So I'm expecting na kakayanin siya sa 8 to 10 weeks sa isang quarter, learning quarter. Next, explain the characteristics of efficient, simple, and complex machines. So itong simple and complex machines ay pinag-aaralan sa grade 6 science. Ano kapag ako yung nagdi-discuss, lagi ko kung kino-connect yung mga topics sa mga napag-aralan nila nung previous grade level na science. May mga karamihan sa mga students na naaalala, kaya nga maganda na naulit at nadidiscuss pa rin ito sa mga students. So, yung mga simple and complex machine. And then, yung susunod na competencies naman ay patungkol na sa hydraulic systems and yung tinatawag nating fluid physics or fluid mechanics. So, ito naman, encounter ko to nung minsan nagturo ako ng General Physics 1, yung fluid principles. So, in-apply dito yung Archimedes and Pascal's principles. So, ayan, Archimedes and Pascal's principles. So, dito, pag-aaralan nila if ganito nga yung learning content, halimbawa, yung sa kung paano gumagana yung brake system sa mga sakyan and yung mga hydraulic designs, diba, sa halimbawa, sa mga elevator, kung paano gumagana yun, sa mga nagli-lift ng mga upuan, mga ganyan, di ba, sa mga setup, sa mga show, sa mga production, may mga umaangat-angat, ayun, gumagamit yun ng hydraulic system. Yung Archimedes principle, kasama naman dyan yung buoyancy. So, tingnan natin kung pag-aaral, halimbawa, paano ba nagfo-float yung mga objects or nagsisink, yung mga ganyan. Kasi sabi dito, envires consciousness home, community, businesses, and transportation. So, baka meron dun kinalaman. Then, design simple practical activities or models to determine how variation in physical process, shape, mass, and volume affect an object's ability to float in fluid. So, yun na nga. So, siguro, ayan, mga engineering-based design or nakalimutan ko na yung tawag sa engineering based learning yata yon, EBL, saan gumagawa yung bata ng mga projects. Ayan, halimbawa ano yung magandang design for barko or ano yung mga kailangan nilang gawin para manatiling palutang siya doon. O halimbawa kapag may mga baha din, ano yung mga pwedeng gawin ng mga tao, mga makeshift na mga floaters, di ba? So talaga na-apply siya in real life. Next, pupunta naman tayo sa electricity and energy na aspect ng physics. So, andyan yung mga safety practices when dealing with electrical hazards. So, ito I guess pinag-aralan nung grade 5 or grade 6 din. Tapos, napag-aralan din electricity nung grade 8. So, ayan, yung mga faulty wiring and electrocution. So, para mas maging aware yung mga bata sa mga ginagamit sa bahay, na mga ginagamitan ng kuryente. Ayan. Next, energy. So, propose ways to minimize energy loss and energy wasted at home. So, syempre, ito naman ay sa environmental science na may kinalaman pa rin sa physics para ma-save yung energy. Then, we have here
light and sound waves. So, pagkatapos ng electricity, light and sound energy naman. Kung paano yun, ito pinag-aralan to nung grade 10 science, yung light energy, saka yung sound energy sa electromagnetism, yung types of waves. So, dito naman ma-apply siya. So, we have here kung paano nagagamit yung mga yon in communication technology. So, I guess, i-discuss dito yung radio waves, microwaves, mga optical fibers, ganyan. Medicine and entertainment. Sa medicine, di ba, nagagamit yung X-ray, gamma rays, yung mga ganyan. And entertainment, of course. And then, yan, yung mga soundproofing, sound amplifiers, LED, holograms, lasers, so, di ba? Applicable siya talaga in real-life situation. So, yan yung mga competencies na pag-aaralan sa first quarter ng general science sa bagong senior high school program. Ang quarter 2 naman ay chemistry. So, chemistry naman ay yung third quarter sa physical science. Okay, so ito yung unang strand na dinidiscuss sa physical science. So, tingnan natin kung madidiscuss pa ba ito, magagamit pa ba natin yung mga PowerPoint, yung mga libro natin sa chemistry under physical science. So, unang dinidiscuss sa week 1 ng physical science ay under chemistry ay yung formation of heavy elements during the stellar formation and evolution. So, dito dinidiscuss natin at didiscuss sa mga bata kung paano na-form yung mga elements, yung periodic table of elements, paano ba sila na-form during the earliest time. Okay? Kasama dyan yung Big Bang nucleosynthesis. Okay? Sa week 2 naman, pinag-aaral dito yung polarity of molecules and paano nakaka-apekto yun sa properties of a substance. Halimbawa, kung non-polar siya, polar, o ionic, ano yung mga properties? Like, kaya ba niya mag-conduct ng electricity? Soluble ba siya or insoluble? Dito yung pinag-aaralan. And then, dito rin pinag-aaralan yung biological macromolecules, yung carbohydrates, lipids, nucleic acid, and proteins. Sa week 5, dito naman, pinag-aaralan yung reaction rate. Okay? So, dito, dinidiscuss yung mga factors that affect the rate of reaction, like concentration, temperature, and particle size. Then, sa week 7, dinidiscuss yung mga different sources of energy. Sa week 8, ito, yung consumer chemistry, pinag-aaralan yung mga ingredients sa cleaning products and sa mga dinadagdag ko rin dito i-discuss minsan yung mga hygienic products. Okay, so yan yung dinidiscuss sa chemistry sa physical science. Tignan natin ngayon kung ano yung didiscuss sa chemistry dito sa bagong subject nating general science. So sabi dito, gamitin yung mga information to report what Louis Pasteur help us to understand the cause of some diseases and prevent infection. Okay? So, this siguro yung idea of pasteurization by Louis Pasteur. Okay. So, dito, para malaman natin kung ano yung dahilan kung bakit magkakaroon ng disease and kung paano natin maiiwasan magkaroon ng infection. Okay, so maganda yan, ano? Then, using product labels, a table that describe the function of different substances. So, parang related to dun sa may last topic or competency na dinidiscuss natin sa physical science, sa chemistry. Yung mga active ingredients sa bleach, sa detergents, baking powders, para malaman natin kung para saan ba yun. And then, nakalagay dyan yung mga benefits and potential risks of using and disposing household and personal care products. Then, may nakalagay dito, Department of Trade and Industry. So, diba kasi maraming mga kabataan yun, bumibili lang through online. So, hindi nila sure kung safe ba yung mga products. So, ayan, maganda itong competency na to. So far, maganda yung pagkakagawa ng ano. Kaya lang wala pa siyang, I guess, kung anong week siya i-implement. Yung katulad kanina, yung meron tayong competency code. Kasi nalalaman kung anong week siya i-implement. Then, 11 lang din yung competency. So, pasok naman to sa 8 to 10 weeks. Then, common types of chemical reaction. Halimbawa, decomposition, acid on carbonates, acid on metals, and combustion. So, ito ay parang pinag-aralan sa grade 10. Types of chemical reaction. Ay yung 4 types of
chemical reactions natin, decomposition reaction, combination reactions. So, siguro more on application to. And related din siya siguro sa chemical reactions na topic natin sa physical science. Okay, identify the type of chemical that occur in our daily activities such as baking, cleaning, and burning. So, kasama na din yun. Then, show equations related to biological and environmental processes such as photosynthesis and respiration. So, ito ay under to ng biology strand ng grade 9 pang first quarter. Okay, pero nilagay siya dito sa chemistry kasi nga naman yung mga chemical reactions na nangyayari sa photosynthesis and cellular respiration ay may kinalaman din naman sa chemistry. Biochem kasi siya. So, halimbawa, andyan yung sunlight plus water plus carbon dioxide yields to oxygen and glucose, yung mga ganon. Then sa cellular respiration, andyan yung 4 steps niya, yung glycolysis, Krebs cycle. Ayun, nakalimutan ko na iba. And then we have here chemical reaction that takes place in our body cells such as metabolism and explain their significance. Ito pinag-aaralan naman to sa life science, earth and life science. Kaya lang maikli lang siya yung metabolism, yan yung characteristics of living organism. Okay, so siguro parang related din siya sa digestive system ng grade 8 science. Ang grade 8 science biology ay 4th quarter yata. Okay, medyo lang related. Then characteristic solution and their examples in household products. Parang ganun din sa unang competency. Okay, proper handling, storage, and disposal of chemicals. Parang ganun din sa mga naunang pero ito, pinag-aralan to nung grade 4. I guess, grade 4 science yung mga symbols, halimbawa, flammable, yung mga ganyan, toxic, ayan. So, sa malamang nakalimutan na yan ng mga bata na magsi-senior high school, kung paano sila i-handle, paano i-dispose. So, maganda to. Investigate how much salts dissolve in water to prevent the growth of a simple garden plant o gardening. Meron din. Create a table to show how solutions of salt water and wastewater can affect local ecosystem and recommend ways to minimize their negative impact on the environment. So, I guess itong chemistry, hindi na lang siya pour on mag-aano ng mga elements, ayan, yung mga ganyan. More on siya, may halong consumer chemistry, may agricultural chemistry, may biochemistry. Ang ganda, more on na talaga siya, hindi na lang siya yung nakaka-boring na chemistry. So, hindi siya yung parang magsasolve tayo ng mga chemical elements, mga ganyan. So, maganda. Kaya lang yun nga, hindi na natin magagamit karamihan dun sa mga learning materials natin sa physical science. Okay, so we have quarter 3, biology. So, life science naman to, so earth and life science. So, hanapin natin earth and life science dito sa ating MELCS. So, yung sa life science ay earth and life science, page 507. Ito ay tinitake ng gas ng UMS, ng ABM, ng TVL, pero hindi na siya tinitake ng mga nasa STEM. Kaya lang ngayon nga, since sa SSHS wala ng gas, ABMs, UMS, na ngayon, diba? Academic and TVL na lang, parang ganun yata, diba? So, lahat na siya iti-take ng general science. So, sa earth and life science na life science strand, ayan, unang-unang dinidiscuss dito ay yung unifying themes in the study of life. Okay, yung mga characteristics of living organism, yung mga ganyan, yun discuss sa unang weeks ng life science. And then, yung ways of how animals reproduce, sexual and asexual, yung budding, fission, fragmentation, and then yung oviparous, ovoviviparous, mga ganyan. And then, process of genetic engineering, sana wag itong mawala. So, maganda to genetic engineering na i-discuss. Benefits and risks of GMOs, yan. Then, ito kaya lang, ito kasing haba niya, no? Lahat ng
organ system, i-discuss mo sa isang week. Actually, hindi ko siya natatapos na isang week lang. Andyan yung digestive, respiratory, circulatory, homeostasis, urinary system, integumentary system, yung homeostasis, immune system, then endocrine system, nervous system, then musculoskeletal system. So imagine that, pinagsama-sama lahat na pinag-aralan mula grade 6 hanggang grade 10 science, kasi andun lahat yun eh. Tapos dinidiscuss yun dito sa life science. Pero ang ano dito is representative animals. Hindi na lang ang focus dito ay yung sa tao eh. Ito yung interesting talaga. Okay. Dito nga ako yung nagdadagdag ng dissection activities. So tignan natin kung andun pa rin siya. Then we have here evolution. So week 6, yung evidence for evolution. And then yung biotic and environmental resistance, yung nakaka-apekto sa population growth. Okay, so tingnan natin ngayon sa bagong CG na general science. Biology ay third quarter. Ito rin hindi siya kamukha ng pagkakasunod-sunod ng mga strands sa junior high school. Pero may similar sa grade 7 ang mauuna ay tingnan natin. Ang quarter 1 dito ay physics. Ang nagka-quarter 1 ay grade 9 ng physics. Tapos ang quarter 2 dito ay chemistry. Ang nagka-quarter 1 ng physics ay grade 8. Ang nagka-quarter 2 ng chemistry ay grade 9. Ang nagka-quarter 3 ng biology ay grade 10. Okay, ang nagka-quarter 4 ng earth and space ay grade 7. Okay, so iba-iba pa rin yung pagkakasunod. Pero may kamukha sila sa isang grade level. Dati kasi sa physical science and earth and life, earth science, biology, chemistry, physics, kamukha siya ng... May kamukha ba siya sa iba? Parang wala yata. Okay. So, we have here biology. So, sabi dito, okay. Life forms operate as systems of related parts working together. Okay, so mga siguro to? Using simple plants or animals as examples. So, baka andyan pa rin yung mga organ systems. Okay, kasi sabi dito, all levels of life have systems of related parts. Okay, so yung organ system siguro yan. Create a diagram that shows relationship between the structural components of biological system and their function. Okay, biological system and their function. So baka yan yung organization of life, cells, tissues, ganun kaya, or between structural components and diagram, baka yung ngayon. Number 3, how cells obtain, okay, cell biology. So kaya lang ang focus na dito kung paano sila nakakapag-convert ng food and energy. Okay, hindi na siya mag-aano sa mga parts. Grade 8 dinidiscuss yung cells, and grade 7 din sa matatag curriculum. Okay, plant system. Okay, transport of materials throughout the plant system. Sa MELCS ng Earth and Life Science, tinanggal yung plants pero sa original talaga na CG na may plants. Pero doon puro animals lang. So, dito ay binalik. So, siguro yung mga parts of plants, vascular plants, mga ganyan. Describe how a damaged part in a system affects the organism. Okay, so sa mga damaged part, halimbawa, pagka doon nagkaroon ng damage sa skeletal and muscular, ano mangyayari? Mga sakit, asthma attack. Okay, so more on focus on diseases. Explain how the nervous and so ito, isa pa rin, nervous and endocrine system regulate body temperature. Okay? So, kapag mag-response stimuli. How vaccine? So, syempre siguro dahil sa COVID-19, ayan, immune system and lymphatic system. So, ayan. I-discuss yun. Although, na-discuss na din naman siya sa may, sa may organ systems, earth and life science. So, dito, magagamit ko pa rin yung discussion dito. Yung passive immunity, active immunity, ayan. Describe what is meant by the term climate change. Napunta rito yung climate change sa biology. Ang climate change ay dinidiscuss sa earth science ng third quarter ng grade 9 sa pa rin sa existing curriculum. I don't know kung sa matatag curriculum kung nalipat ba yung climate change kasi nagkaroon ng pagbabago din So, sa grade 9. And then,
Bakit kaya sa biology sa inano? Explain the multidisciplinary nature of the science involved in climate change. Okay? Explain how climate change impacts. Okay. So, kung paano siya nakaka-apekto sa ecosystem. At specific to Philippine ecosystem. So, parang nga naman mas maintindihan ng mga bata kung paano nakaka-apekto yung climate change sa mga hayop, sa mga halaman. Yan. Propose ways to adapt and mitigate the impact of climate change and local biodiversity. Okay? And overpopulation. Okay. So, paano nakaka-apekto yun sa local and global scales. Okay, so nakakapanibago tong biology Meron siyang cell biology, meron siyang anatomy, then meron siyang botany. Okay. Ano pa ba? Then biglang nagkaroon ng environmental science. Environmental science kasi pwede actually sa chemistry, pwede siya sa biology, pwede siya sa earth science. So, marami siyang nasasakupan. So, dito, nilagay siya. Okay, and lastly, quarter 4. Okay, matatapos na tayo. Earth and space. So, yan naman yung kauna-unahang dinidiscuss earth and life science. Kapag sa unang quarter. Okay, so, tignan natin. So, sabi dito, ayan, sa unang quarter, unang week, dinidiscuss yung mga meron sa Earth na hindi makikita sa ibang planeta. Bakit yun lang yung mayroong kakayahang mag-sustain ng life. Okay? And then, yung subsystem ng Earth, yung lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and biosphere. Then, papasok dito yung types of rocks, changes na undergo ng rocks, yung exogenic processes, endogenic processes, magmatism, metamorphism, yan, paano nagbabago-bago yung different types of rocks. And then, yung relative and absolute dating, paano yung nagagamit to determine the geologic time. Then, yung geologic time scale, ano mga klase ng hayop ang namuhay sa iba't ibang eras, sa iba't ibang eons. Ayan, sa eons, eras, ganun pala. Okay? Then period yun, di ba? Eons yung malalaki, then we have eras, then we have the periods. Okay? Then we have the epochs. Mga ganyan. And then, susunod doon yung mga hazards. Okay? And yung mga hazards na to ay local base. Meron tayong geologic hazards, earthquakes, volcanic eruption, landslide, and hydrometeorological hazards, yung tropical cyclones, monsoons, floods, ipo-ipo. And then, meron tayong coastal hazards, coastal processes. So, yan yung nasa Earth and Life Science. Tignan natin ngayon kung ano yung nasa bagong General Science. Okay, so umpisa rin parehas doon sa kanina. Yung characteristics doon ng Earth, i-compare sa ibang planets na solar system. Bakit yung Earth lang yung kayang mag-support ng life? Meron yung 4 na factors. Yung temperature, nutrients, energy, saka, oh my god, I forgot the one. Nutrients, energy, temperature, and atmosphere. Okay, so yun yung 4 na factors. Yun rin kaya i-discuss dito. Describe how greenhouse effect regulates earth temperature. Okay, yung greenhouse effect, yun yung para siyang blanket din ng earth para hindi agad lumalabas yung init ng earth. Kaya lang pag nasasobrahan ng greenhouse gas, yun yung nagiging cause ng global warming, then eventually maging climate change. Then, demonstrate how the Philippine Archipelago was. May halong history kung paano buo yung Philippine Archipelago. I guess, diniscuss to sa ARPAN. Sa science, parang first time ko itong na-encounter. Wala siya sa ibang previous levels, grade 3 to 10. I don't know kung mali ako. Or baka sa pwede siguro to sa grade 10 science. Related siya yung sa may plate boundaries, yung plate tectonic theory, pero hindi naman masyadong nag-focus lang sa Philippines dun Explain the unique landforms, climate, and life forms the Philippine Archipelago that have developed due to geographic. Okay, so mostly Philippines ang mag-focus ito. So, diniscuss to sa may sa may plate tectonic theory grade 10. I don't know sa matatag, pang grade 10 pa rin to. Pero sa existing curriculum, pang grade 10 siya. Diniscuss doon, halimbawa, through kapag ka continent to continent,
pagka-continental to oceanic plates, yung may iba mabubuo doon, may mga subduction zone, yung pagka magkasalubong sila, mountains yung mabubuo, pagka papalayo, iba yung mabubuo, yung convergent, divergent plates, mga ganun. Okay? Describe the unique, okay, mga materials, minerals, and rocks. Okay? So, meron tayo niya sa Earth and Life Science. Describe how human activities have contributed to the modification of the bodies of Philippines water. Okay, kung paano natin na yung mga tao, Neolithic period, kung paano na apektuhan ng mga tao yung pagkakabuo, modification ng landforms ba tayo, kasi din minsan yung mga river system, inaaba natin yung routes, yung mga tao, yung kakaroon ng mga artificial islands, baka dyan na-discuss. Okay, so meron pa rin dito geological and hydrometeorological hazards. Okay, lahat na nabanggit ko kanina. Nadagdag lang dito yung tsunami. Okay, kanina wala naman doon tsunami. Okay, so yung kung paano mamimitigate yung risk. Okay. Then, magde-develop ng preparedness plan. So, parang ano to, hinango sa may DRR, yung mga to. Kasi doon diniscuss lang yung mga effects. Pero dito, magpe-preparedness plan na sila, community base. Okay. So, ayan. Overall, nakikita ko na nag-focus talaga sila into making or listing competencies na related talaga sa real life situations, ma-apply ng mga learners into their day-to-day into their daily lives, and kahit na anong courses pa yung i-take nila sa college or magtrabaho man sila, at least yung mga basic concept na to is naiintindihan nila at nalalaman nila. Siyempre, di ba? Kaya nga may science. Parang di tayo tanong, bakit na may ganyan? Ba't may mga ganitong nangyayari sa ating paligid? And also to take action. So, di ba yung mga nakikita natin, lalo na sa mga bandang dulo ng competency, halimbawa, magde-develop ng mga plans for community about sa mitigation of earthquakes, then malalaman nyo sa mga consumer products, mga ganon, de-develop ng ways para magkaroon ng mga makakapag-float sa water, mga ganyan. And then, sa may climate change. So, di ba, para maging ano din sila, ang tawag dito, better citizens, pakapag-contribute sa ating country, ng mga magagandang mga innovation. So, di ba, minsan sa mga research din talaga natutuklasan yung mga yan. So, ayan, this has been your teacher, Rolly C. Franco, for this video about the Strengthened Senior High School Curriculum Guide for General Science for Grade 11. So, ang susunod ko namang i-discuss, watch out, yung bagong subject, yung life and career subject, and then yung history, bagong subject din yun sa senior high school. So, part yun ng 5 core subjects na i-implement dito nga sa Strengthened Senior High School Curriculum. So, thank you for watching. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. Bye!